Wala kang kwenta. Ilang beses ko bang sasabihin, punasan mo ng maayos ang sahig. Sigaw yun ni Linda habang nakatayo sa gitna ng kusina. Bit-bit ang basahan na kanina pa niyang inihahampas sa malamig na semento. Tahimik lang si Elena, 6 na taong gulang, payat na payat at halos hindi umiimik. Alam niyang hindi siya pwedeng sumagot dito. Nakadapa siya sa sahig, muling pinupunasan ang natapong sabaw na nagmula sa lumang kaldero. Bawat galaw ng kanyang kamay, nanginginig, mabagal, hindi dahil sa pagod, kundi sa takot. "Huwag kang titigil hanggat hindi kumikintab yung sahig," dagdag pa ni Linda, sabay bato ng basahan sa mukha ng bata. Ang maruming tela ay dumampi sa kanyang pisngi. Naiwan ang amoy at dumi nito sa balat niya. Sa gilid ng pinto, nanonood lamang si Rodel, ang asawa ni Linda. "Hayaan mo na! Huwag mo nang paluin ng ganyan!" Wika nito, pero malamig ang tono. Hindi pagtatanggol, kundi pagkukunwaring may malasakit. "Kung ayaw masermonan at masaktan, matuto siyang kumilos," sagot ni Linda habang sinasaboy ang tubig sa sahig. "Yan pa, linisin mo!" Ang bawat talsik nito ay parang pahiwatig ng kawalang halaga ni Elena sa bahay na yon. Tahimik siyang nagpatuloy. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw, pero alam niyang walang makikinig. Walang sasaklolo sa isang batang ampon. Kung minsan, pinipikit na lang niya ang mga mata. Umaasang pagdilat ay iba na ang paligid, na may magmamahal na sa kanyang magulang, may yayakap, at may tatawag sa kanyang anak. Ngunit sa halip, ang naririnig lang niya ay ang pag-ubo ni Rodel at ang kalansing ng mga pinggan. Minsan, sa gitna ng katahimikan, nadarama niyang kahit ang bahay ay nakikiramay sa kanya. Puno ng alikabok, walang ilaw at may amoy ng kalungkutan sa bawat sulok. Pagdating ng gabi, matapos ang araw na puno ng sigaw at pamamalo, tahimik niyang inililigpit ang mga baso sa kusina. Kapag tulog na ang lahat, marahan niyang inilalatag ang lumang kumot sa gilid ng mesa. Ang tanging sulok ng bahay na ligtas sa galit ni Linda. Doon siya madalas humihimlay, yakap ang manipis na unan, nakatalukbong ng tuwalya at nakatitig sa kisaming may butas. Na para bang yun lamang ang daan ng langit para bantayan at masaksihan ang kanyang mga luha. Mula roon, dito tumatagas ang patak ng ulan. Minsan sa noon niya at minsan sa kanyang mga braso at binti. Tila paalala ng langit na alam nitong buhay pa siya, na narito pa siya. "Diyos ko," mahinang bulong ni Elena, halos pabulong sa hangin. "Kung may plano ka po sa akin, sana kayanin ko pa. Ayokong sumuko kahit mahirap." Walang tugon, ngunit sa pagitan ng ulan at katahimikan, parang may malamig na yakap mula sa kalangitan. Mahina, ngunit sapat para hindi siya tuluyang mabasag. Nung bata pa lang siya, wala siyang maalala tungkol sa kanyang magulang. Marahil dahil sabi ng mga madre sa bahay ampunan, dinala siya roon ng isang babae. May luha sa mata at rosaryo sa kamay. Iniwan siya sa pinto, may maliit na papel na nakasulat. "Para sa mas maayos na kinabukasan mo, Elena." Lumaki siyang tahimik sa ampunan, palaging nakatingin sa gate tuwing may dumadalaw na mag-asawa na naghahanap ng maaampon. Umaasa siyang kukunin siya tulad ng ibang bata. Hanggang dumating sina Linda at Rodel. Nakangiti, mabait ang mga salita. "Ang ganda ng bata," ani Linda noon. "Tahimik at masunurin. Siya na lang ang kunin natin." Ang akala ni Elena, yun na ang simula ng masayang buhay. Okay ang umpisa niya dito. Tinuturing siyang anak ng dalawa. Palaging nginingitian at palaging tinatapunan ng pansin. Subalit paglipas ng ilang buwan, nagsimulang mawala ang mga ngiti nito. Ang dating anak na tawag sa kanya ay naging katulong. Ang dating mahal ay naging alila. At yun nga siya, ginawa siyang utusan ng mga magulang na kumupkup sa kanya.
Doon lamang nalaman ni Elena na ang tanging rason ng pagkupkup sa kanya ay para gawin siyang katulong. Pero ang batang siya, isang katulong na hindi kailangan pasahurin o bayaran. Isang gabi, walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Habang naglalabas siya sa labas, nagkamali siya ng sukat ng sabon, kaya umapaw ang bula sa batya. "Anong ginawa mo? Inutil!" sigaw ni Linda sabay tulak sa kanya. Nadula si Elena, tumama ang kamay sa sira ng palanggana at agad siyang nasugatan. Napangiwi siya, pilit pinipigilan ng hikbi habang tinatakpan ng sugat. Ramdam niya ang kakaibang hapdi nito, ngunit ni isang daing ay hindi lumabas sa kanyang bibig. Kapag narinig siya ay lalo pa siyang pahihirapan nito. Sanay na siya, sanay ng masaktan, dahil alam niyang walang lalaban o magtatanggol para sa kanya. Para kay Elena, ang sakit ay parang kasabay na ng kanyang paghinga. "Bukas, gusto ko malinis ang lahat ng sahig," dagdag pa ni Linda bago tumalikod. "Magpunas ka pagkatapos mong maglaba." Umamba pa si Linda, kaya agad napasalag si Elena. Iniwan siyang nanginginig sa ulan, hawak ang sugatang kamay, habang ang dugo'y humahalo sa tubig na dumadaloy sa kung saan. Sa gitna ng dilim, napatingala siya sa langit. Isang kidlat ang kumislap, sandaling binigyang liwanag ang buong bakuran. Napatingin siya sa sarili, basang-basa, sugatan, pero ang mahalaga ay buhay pa rin. At sa kakaibang paraan, may init na unti-unting sumibol sa kanyang dibdib. Parang paalala na hindi pa tapos ang laban. Sa ihip ng hangin, tila may tinig na marahang bumulong. Hindi nananatili ang dilim dahil dumarating din ang umaga. Kinabukasan, habang naglalaba, narinig niya ang mga batang naglalaro sa labas. "Ma, tingnan mo!" sigaw ng isa. "Nahuli ko yung paru-paro." "Pakawalan mo yan, anak. Kawawa naman." Balik ng mama nito. Napahinto si Elena. Sa saglit na yon, naramdaman niyang may parte sa kanya na gusto ring tumawag sa isang ina. Gusto niyang sumigaw ng mama, ngunit walang lumalabas sa bibig niya. Ang salitang yon ay para lamang sa mga may karapatang magmahal at mahalin pabalik. At sa kanya, tila ba bawal iyon. Lumipas ang mga buwan, taon, at sa bawat araw ng pagdurusa, unti-unti siyang natutong hindi na umasa sa tulong ng iba. Natutong umiti kahit may pasa, natutong tumahimik kahit masakit. Natutong tumingin sa langit dahil para sa kanya, yun na lang ang natitirang mabuti sa mundo. Sa edad na 10, mahusay na siyang maglaba, magplantsa at magluto ng ulam na hindi naman niya natitikman. Kapag may bisita si Linda, pinapasuot siya ng magandang damit. Pinakikilala bilang adopted daughter. Sabay pilit ng ngiti. Ngunit kapag wala na ang mga bisita, ang ngiti ay nagiging busangot na. Bukod sa sinisigawan siya, pinanlilisikan siya ng mata ng mga ito sa tuwing hindi nasusunod ang kanilang gusto. Ang dating halik sa noo ay unti-unting naging kurot sa braso, naging sigaw, naging sugat. Hanggang sa isang gabi, hindi na siya umiiyak. Nakatulog siya sa malamig na sahig at sa unang pagkakataon, tumigil ang luha. Sa halip, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Mahina at halos hindi pansin. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil sa kaloob-looban, naniniwala siyang may umagang darating. At kapag dumating yon, marahil tapos na rin ang gabi ng kanyang pagdurusa. Ang batang si Elena ay lumaki sa katahimikan ng takot. Ngunit sa ilalim ng lahat ng sugat, may binhinang pananalig na patuloy niyang dinidiligan ng luha. Hindi niya alam kung kailan siya lalaya o kung may mararating pa ba siya sa buhay. Ngunit sigurado siya sa isang bagay. Hindi niya hahayaang mawalan ng pag-asa ang sarili. At yon ang naging simula ng lahat. Isang batang inalila at nilait na sa puso'y may boses na paulit-ulit na nagsasabi, "Kayanin mo, Elena, dahil balang araw, babalik ang lahat ng ito, hindi para maghiganti,
kundi para magtagumpay. Hindi ako magnanakaw! Sigaw ni Elena, nanginginig habang hawak ni Linda ang kanyang buhok at pinipilit siyang paaminin sa isang bagay na hindi niya naman ginawa. Sinungaling! Nasaan ang 2,000 ko? Bulyaw ni Linda, habulang hininga sa galit. Wala po akong kinuha, sagot ni Elena, nanginginig, halos hindi makatingin sa mga mata ng babae. Ngunit sa halip na makinig, dumagungdong ang palad ni Linda sa kanyang pisngi. Isang tunog na kumawala, parang latigo sa hangin. Huwag kang magsinungaling sa akin! Ampun ka lang dito! Yan! Tama yan! Ibalik mo ang 4,500 kinuha mo! Balik ni Rodel. Napatingin si Elena dito. Nagtataka siyang alam ni Rodel na 4 na tigli 500 piso ang nawawala. Humarap ka sa akin! Tumalisik pa ang laway ng babae, sabay tulak kay Elena sa sahig. Sa tabi, nakatayo si Rodel, nakahalokip-kip, malamig ang tinig. Ipagpatuloy mo, Linda! Wika nito. Para matuto! Sa susunod, baka magnakaw pa ulit yan! Lalong nanikip ang dibdib ni Elena. Ang mga salitang ampun ka lang ay parang matulis na unti-unting tinutulos sa kanyang kaluluwa. Hindi yun bago, pero sa gabing yun, iba ang kirot. Tila wala na siyang matatakbuhan. Maglinis ka ron sa labas! Hanggat hindi mo inaamin kung nasan yung pera, hindi ka kakain! Yun lang ang huling sinabi ni Linda bago pumasok sa kwarto. Lumipas ang oras at ang bahay ay binalot ng katahimikan. Sa labas, malamig ang hangin at ang buwan ay tila saksi sa kanyang paghihirap. Tahimik siyang nagwalis ng bakuran habang nakayakap, naglalakad. Puro sugat ang paa, pero hindi niya ito alintana. Tuwing tatama ang walis sa lupa, sumasabay ang tibok ng puso niyang puno ng galit at pagod. Hindi niya alam kung alin ang mas mabigat, ang katawan niyang bugbog o ang puso niyang sugatan. Noong kinagabihan, sa gilid ng bakod, naroon ang maliit na balon. Sa tabi nito, may lumang upuan kung saan siya madalas umupo tuwing gusto niyang umiyak ng palihim. Doon siya nauupo, hawak ang tuhod habang pinagmamasdan ng buwan. Diyos ko, mahina niyang bulong. Hanggang kailan ba ako ganito? Wala siyang sagot na narinig. Naghari lang ang katahimikan. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Elena. Tahimik siyang pumasok sa kusina at nagsimulang maghugas ng mga plato. Habang dumadaloy ang tubig sa gripo, napansin niyang nanginginig ang kanyang kamay. Pagod, gutom at may galit na pilit niyang nilulunok. Hindi pa siya natatapos nang marinig niyang muli ang boses ni Linda sa sala. Hoy! Ikaw! Nilinis mo na ba yung likod bahay? Apo, natapos ko na po yun. Mahinahong tugon ni Elena, halos pabulong. Ba't sumasagot ka na ngayon, ha? Mabilis ang yabag ni Linda papalapit, kasabay ng hampas ng basahan sa balikat ng bata. Hindi po yun ang ibig kong... Tumahimik ka! Singhal nito. Isa ka lang palabigasan dito. Dapat nga, magpasalamat ka't pinatira ka namin. Parang biglang bumigat ang hangin. Ang bawat salita ni Linda ay parang tinik na tumutusok sa lalamunan ni Elena. Napayuko siya, pilit pinipigil ang luha. Ngunit sa huli, kusa itong pumatak, tahimik, walang hikbi. Nang makita ni Linda, napailing ito, malabig ang tinig. Drama ka pa dyan? Sige, huwag ka nang kumain ngayong araw. Total may luha ka naman, yan na lang ang inumin mo. At sa sandaling yon, parang tumigil ang mundo sa paligid ni Elena. Tanging patak ng luha ang naririnig, humahalo sa tubig na patuloy na dumadaloy mula sa gripo. Pagkatapos umalis ng mag-asawa papuntang trabaho, naiwan si Elena sa bahay. Tahimik, malamig, walang kahit anong boses kundi ang pagaspas ng kurtina. Umupo siya sa tabi ng mesa, napatingin sa lumang orasan. Doon, unti-unting nabuo sa isip niya ang desisyon na matagal nang umuusbong sa puso niya. Lalayas na siya. Kinabukasan ng gabi,
Habang mahimbing na natutulog si Linda at Rodel, dahan-dahan siyang bumangon. Dala ang isang lumang bag, iilang pirasong damit at 3 bariyang ipon na tinago niya sa ilalim ng paso. Bago siya umalis, tumingin siya sa paligid. Ang silid na minsang akala niya'y tahanan, ngayon ay parang impyerno na gusto niyang iwan habang buhay. Lumapit siya sa altar na gawa sa lumang kahoy kung saan nakapatong ang larawan ng mahal na berhen. Kinuha niya ang maliit na rosaryong ibinigay sa kanya ng madre noon sa ampunan. Hinawakan niya ito ng mahigpit, saka pabulong na nagdasal. Kung ito na po ang simula ng pagbabago ko, patnubayan at samahan niyo po ako kahit saan. Tahimik siyang lumabas ng bahay. Ang tunog ng mga kuliglig at ang malamig na simoy ng hangin ang tanging saksi sa kanyang pag-alis. Sa kalsadang nilalakaran niya, walang liwanag, tanging buwan lang ang gumagabay. Bit-bit ang lumang bag at pag-asang pilit niyang binubuhay sa puso. Habang naglalakad, naramdaman niya ang labis na pagkagutom. Mula pa kahapon, wala pa siyang kain. Nagsimulang pumatak ang isang ulan. Hindi pa siya nakakasilong ay nabasa na nito ang kanyang buhok. Ngunit imbis na magtago, nagpatuloy siya. Para bang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanya ay nag-aalis ng dumi sa kanyang nakaraan. Pagkalipas ng ilang oras, narating niya ang waiting shed sa tapat ng palengke. Doon siya naupo, giniginaw, nanginginig sa gutom. Sa tabi niya, may basurang kahon na ginawang unan. Pinikit niya ang mga mata at sa gitna ng pagod, pabulong niyang sinabi, "Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero mas mabuti na to kaysa bumalik." Ang mga mata niya ay unti-unting pumikit, habang ang ulan ay patuloy na humahagupit. Ang katawang pagod ay bumigay sa antok at gutom. Ngunit bago siya tuluyang makatulog, may boses ng isang matandang babae ang narinig niya. "Anak, ayos ka lang?" Dahan-dahan niyang iminulat ang mata. Sa harap niya, isang matandang tendera ng lugaw, may dalang payong at ngiti. "Halika rito, sumilong ka muna. Basa ka na, baka magkasakit ka." Hindi alam ni Elena kung bakit, pero sa tinig ng matanda, may naramdaman siyang kakaibang init. Ang uri ng kabutihan na matagal niya nang hinahanap. At sa gabing yon, sa ilalim ng ulan at liwanag ng poste, muling nagsindi ng liwanag ang tadhana sa kanyang buhay. Ang matandang yon ay si Aling Nena, ang magiging unang tao na tutulong sa kanya, ang magiging pinto ng panibago niyang simula. Kinabukasan, inaya ni Aling Nena si Elena na mag-agahan. "Anak, dahan-dahan lang, baka mapasok ka." Mahinahong paalala ni Aling Nena habang ipinapatong sa lamesa ang mangkok ng mainit na lugaw. Tahimik lang si Elena at halos hindi makatingin. Nakatungo, nanginginig pa rin sa lamig ng ulan na bumasa sa kanyang damit kagabi. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, inaamoy niya ang samyo ng pagkain na hindi tira-tira. Lugaw lang, oo, pero sa kanya parang pista ng kalayaan. "Salamat po," mahinang wika ni Elena. "Wala yon," sagot ni Aling Nena sabay ngiti. "Mukhang gutom na gutom ka kagabi. San ka ba nakatira, iha?" Matagal bago siya nakasagot. "Wala po, lumayas na po ako sa dati naming bahay." Tahimik ang sumunod na sandali. Tanging tunog ng paghinga nila at ng ambon sa bubong ang maririnig. Ngunit sa mga mata ni Aling Nena, walang tanong, tanging pag-unawa lang ang makikita. Simula noon, pinatuloy siya ng matanda sa maliit nitong bahay sa likod ng karinderya. Isang silid lang yon, may sirang bentilador at banig sa sahig. Pero para kay Elena, parang palasyo. "Kung gusto mong tumulong sa lugawan, may trabaho ka na agad," sabi ni Aling Nena. "Hindi kalakihan ang sweldo pero matitiyak kung hindi ka magugutom." Nakangiti si Aling Nena. Nag-aalangan namang ibinalik yun ni Elena. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Gusto niyang maiyak dahil sa kabutihang natatanggap niya. Sa unang pagkakataon, may nagtiwala sa kanya.
hindi bilang utusan, kundi bilang tao. Tuwing umaga, maaga siyang bumabangon. Nililinis ang mga mesa, hinuhugasan ang mga kaldero at tumutulong sa pagtitinda. Minsan, binibiro siya ni Aling Nena. "Ang sipag mo, parang hindi ka napapagod." Ngumingiti lang siya. "Mas mabuti pong pagod kesa gutom." At pareho silang tatawa. May halong lungkot at pag-asa sa pagitan, ngunit kahit busog ang tiyan, nanatiling gutom ang kanyang puso sa isang bagay: ang pag-aaral. Tuwing umaga, nagmamasid lang si Elena sa mga dumaraang mga estudyante sa tindahan nila. Nakatitig lang siya sa mga ito, puting-puti ang polo at blusa. Bit-bit ang naglalakihang mga bag. Yung iba, hinahatid pa ng mga magulang nila. Tuwing gabi, habang naguhugas ng pinggan, napapatingin siya sa mga estudyanteng kumakain. Gusto niyang maging katulad nila. Gusto niyang matutong bumasa, magsulat at mangarap ng may direksyon. Hanggang sa isang araw, tinanong siya ni Aling Nena, "Elena, gusto mo bang mag-aral ulit?" Napatingin siya, parang hindi makapaniwala. "Pwede po ba yon, Aling Nena? Wala po akong birth certificate. Wala rin po akong gamit." Ngumiti ang matanda. "May paraan palagi kapag may gustong matuto. Sasamahan kita sa barangay. Ako ang magpapatunay na marunong kang magmahal sa trabaho at sa buhay." Ilang linggo ang lumipas at si Elena ay nakapasok na sa paaralan. Pinakuha na siya ng ALS o ang Alternative Learning System. Bukod dito, kumuha rin si Aling Nena ng tutor ni Elena para ituro ang mga basic, tulad ng pagsusulat, pagbabasa, at pagbibilang. Sa umaga, tagahugas siya ng pinggan at palaging nauutusan. Sa gabi, estudyante na nakasuot ng lumang uniforme na binili pa ni Aling Nena sa Divisoria. Samantala, ang bagay sobrang luma na, nilabhan at tinahi ng matanda. Ngunit sa bawat lakad niya papuntang paaralan, pakiramdam niya ay isa siyang sundalong may layunin. Ang labanan ang kahapon niya. Kalaunan, iniakyat si Elena sa high school dahil mabilis siyang matuto. Sa loob ng silid-aralan, ramdam niya agad ang tingin ng mga kaklase. "Oy, yan yung taga-karinderya, di ba? May mantika pa. Bakit pa siya nag-aaral Taga-ugas lang naman." Mga salitang humihiwa pero hindi na bago kay Elena. Tumahimik na lang siya, nakatingin sa pisara habang mahigpit na hawak ang lapis. Sa bawat pangaasar, isa lang ang nasa isip niya: balang araw, babalik siya rito ng taas noo. Sa isip ni Elena, gusto lang niyang matuto bawat araw at alam din niyang magtatagumpay siya kapag nagpatuloy lang siya. Lumipas pa ang mga buwan, unti-unting napansin ng mga guro ang kanyang sipag. Kahit pagod sa trabaho, laging maaga sa klase. Kahit minsan nakakatulog habang nag-aaral, may baon na determinasyon sa puso. Isang gabi, tinanong siya ng kaklaseng si Ken, tahimik na binata na madalas ay maupo sa likod. "Bakit ka pa nag-aaral kahit sobrang nahihirapan ka?" Ngumiti si Elena, tinago ang pagod sa ngiti. "Dahil ayokong manatiling ganito habang buhay. Gusto kong malaman kung hanggang saan ako, kung may kakayahan ba ako. Gusto kong may marating ako sa buhay at mapasalamatan ng taong nagtiwala sa akin, ang nanay nena ko." Tumangulang si Ken, pero sa mga mata nito, may halong paghanga at pag-unawa. Mula noon, naging tahimik na kakampi ni Elena si Ken. Tinuturuan siya sa mga assignments, pinipiling kagrupo sa mga projects, at minsan, pinapahiram ng mga art materials. Hindi sila palaging magkausap, pero sapat na ang presensya ni Ken para maramdaman ni Elena na hindi siya nag-iisa. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, napahinto si Elena sa ilalim ng poste. Nakatingin siya sa langit, hawak ang rosaryong bigay ni Madre. Mula sa di kalayuan, tinawag siya ni Ken. "Uy, delikado rito. Sabay na tayo." Tahimik silang naglakad, hindi awkward kahit na hindi naman sila nag-uusap. Hanggang sa biglang bumulong si Elena. "Ken, alam mo bang minsan iniisip ko kung ano ang dahilan ng magulang ko noon
nang iniwan nila ako sa bahay ampunan. Like, paano nila naatim yun? Napatingin ang binata sa kanya. Siguro, para makita mo itong mundo. Naniniwala silang balang araw kaya mong baguhin to. Natigilan siya, nagulat siya sa naging sagot ni Ken. Noong gabing yon, ang simpleng paglalakad nila pa uwi ay nagparamdam sa kanya ng bagong uri ng lakas, ng isang bagong pag-asa. Mula noon, mas lalo siyang nagsikap. Sa umaga, pinapatakbo niya ang karinderya ni Aling Nena, lalo na kapag may sakit ang matanda. At kapag wala siyang pasok ay tumutulong siya dito. Habang sa gabi naman, patuloy siyang nag-aaral kahit halos wala ng tulog. Madalas, sa sahig ng karinderya siya gumagawa ng mga assignments at nag-aaral ng lessons nila, gamit ang ilaw ng kandila at ingay ng trapiko bilang musika ng kanyang pangarap. At sa tuwing napapaisip siya kung bakit pa siya patuloy na lumalaban kahit sobrang nakakapagod na, ito ang bago niyang sagot. Dahil ayokong maging alipin habang buhay, gusto kong ako naman ang pipili ng sarili kong bukas. Isang gabi, dumating si Aling Nena sa karinderya. Bit-bit ang lumang sobre. "Elena," sabi nito, "para sa'yo to. May dumating na liham galing sa eskwelahan." Kinabahan siya, nanginginig habang binubuksan ng sobre. Pagbasa niya, halos maluha siya sa tuwa. Pinagkalooban ng scholarship grant si Elena Ignacio para sa kanyang sipag at galing. Napayakap siya kay Aling Nena. Umiiyak, halos hindi makapaniwala. Salamat po talaga," paulit-ulit niyang sinabi. Ngumiti si Aling Nena, pinunasan ang luha ng dalaga. "Huwag mo akong pasalamatan, iha. Ikaw ang nagsikap dyan. Ang Diyos ang tunay na nagbukas ng pinto. Ikaw lang ang may lakas ng loob na pumasok." Sa gabing yun, habang nakahiga sa banig, hindi mapigilan ni Elena ang mapangiti. Naalala niya ang sarili habang naglalakad sa kalsada kahit malakas ang ulan. Basang-basa, giniginaw at walang direksyon sa buhay. Pero ngayon, narito na siya. May trabaho, may pamilya sa anyo ni Aling Nena, at may bagong pangarap sa buhay. Mula sa pagiging ampon na inalila, isa na siyang dalagang patas na nakikipagsapalaran sa buhay. Isang babaeng marunong magpatawad pero hindi nakakalimot lumaban. At sa unang pagkakataon, bago pumikit, hindi na siya nagdasal ng "tulungan mo ako." Ang sabi niya ngayon ay, "Salamat Panginoon dahil natutunan ko kung paano tumindig mag-isa." Mainit ang hangin ng araw na yon, ngunit si Elena ay abala pa rin sa loob ng karinderya. Dalagang-dalaga na si Elena. Payat pa rin, ngunit matatag at may ningning sa mga mata. Hindi na siya yung batang umiiyak sa ulan. Siya na ngayon ang babaeng marunong ngumiti kahit pagod. Ang babaeng kayang magpatuloy kahit walang kasiguruhan ang bukas. Kasalukuyan siyang pumapasok bilang kolehiyo sa State University. Kasalukuyan siyang nakatira sa dorm at paminsan-minsan dumadalaw siya sa bahay ni Nanay Elena niya. Lalo na kapag sa tingin ni Elena ay nauubos na siya at gusto niya munang makapagpahinga. "Nay, aalis na po ako. Baka mahuli ako sa klase," sabi ni Elena habang nag-aayos ng buhok at suot ang kanyang lumang uniforme. Dito siya natulog buong weekends. "Mag-iingat ka anak. Heto, baunin mo." Inabot ni Aling Nena ang supot na may lamang 3 pirasong pandesal at isang tumbler na may lamang kape. "Nay, sobra na po ito." "Hindi iha, pagtiyagaan mo na lang. Kapag gutom ka, mas mahirap mag-isip. At alam mo naman, ayaw na ayaw kong magutom ka." Ngumiti si Elena sabay halik sa kamay ng matanda. Bago lumabas, tumingin siya sa langit, parang laging nagpapasalamat dahil sa mga biyayang natatanggap. Paglipas ng ilang oras, nasa paaralan na siya. Sa likod ng klase, nakaupo siya, tahimik na nagsusulat ng notes. Hindi halata pero madalas ay nangangalay na ang kamay niya dahil buong araw siyang nagtatrabaho bilang service crew bago pumasok. May mga kaklase siyang halatang galing sa mayayamang pamilya. Bagong cellphone, bagong bag, at libo-libo ang perang baon sa pitaka.
Samantalang si Elena, luma ang ballpen at may sira ang sapatos. Gayunpaman, hindi naging hadlang yun para makipagsabayan sa mga ito. Habang sila'y abala sa mga cellphone nila, si Elena ay busy sa pagbuo at pagtupad ng kanyang mga pangarap. Pagkatapos ng klase, diretso siya sa maliit na opisina kung saan siya nagtatrabaho bilang student assistant. Doon siya nag-aayos ng mga papel, naglilinis ng faculty room at kung minsan ay nagtitimpla ng kape para sa mga guro. Madalas, napapailing ang iba sa kanyang kasipagan at kabaitan. Bakit hindi ka nagrereklamo, Elena? Lahat ng estudyante rito puro reklamo. Tanong ng isang guro minsan. Ngumiti lang siya at marahang sumagot. Kasi po para sa akin, regalo tong pagod na to. Ibig sabihin kasi niyan, may nagagawa kong tama. Ngunit hindi lahat ng araw ay madali para kay Elena. May mga gabing wala siyang makain. Mga gabing umiiyak siya sa labas ng dorm dahil hindi pa makapagbayad ng upa. Hindi niya sinasabi ito sa nanay-nanayan niya na si Aling Nena. Ayaw niyang humingi dito, lalo na't alam niyang bumibili rin ito ng mga maintenance na gamot. Isang gabi, nilapitan siya ng landlady. Elena, kung hindi ka makakabayad hanggang bukas paalisin na kita. Wala siyang naisagot, kundi pangakong kahit siya ay hindi sigurado. Kinabukasan, pumunta siya sa trabaho kahit hindi pa kumakain. Grabe na ang pagtitipid niya. Ang tiyan niyang kumakalam ay tila orasan ng kanyang paghihirap. Ngunit sa kabila ng gutom, nagpatuloy siya. Bakit hindi ka nalang huminto sa pag-aaral? Tanong ng isa niyang kaklase. Si Erich, kaibigan niya din ito. Hindi mo naman kailangan sobrang mahirapan. Ngumiti lang si Elena. Kung titigil ako ngayon, para ko na rin tinanggap na hanggang dito na lang ako. Pwede ka namang bumalik sa pag-aaral kapag may ipon ka na. Balik ni Erich. Matanda na rin kasi ang nanay Lena ko. Gusto ko makita niya akong graduate at umunlad ang buhay. Hirit pa ni Elena. Natahimik na lang ang kanyang kaibigan. Isang araw, habang nag-aayos ng mga folders sa opisina, napansin siya ng isang professor, si Sir Alfonso. Kilalang mahigpit ngunit magaling sa computer programming. Tahimik siyang nagmamasid habang inaayos ni Elena ang mga gamit. Miss Ignacio, ikaw ba ang gumawa ng database na to? Tanong ng professor. Opo sir, nilinis ko lang po yung lumang file tapos inayos ko yung sorting. Napangiti si Sir Alfonso. Marunong ka palang mag-code? Kaunti lang po. Natutunan ko lang po sa library. Self-study po. Tumango ang professor, seryosong nakatingin sa kanya. Elena, may isip kang kayang baguhin ang mundo. Kung hindi ka lang susuko. Hindi agad siya nakasagot, ngunit sa kaloob-looban niya, parang may apoy na muling nagningas. Ang mga salitang yon, bagaman simple, ay tumimo sa pinakailalim ng kanyang puso. Isip na kayang baguhin ang mundo. Bihira siyang mapuri at sa unang pagkakataon, may taong totoong naniwala sa kanya. Mula noon, ginugol niya ang mga gabi sa pag-aaral ng programming. Ang mga salita ni Sir Alfonso ay nagsilbing gasolina para kay Elena. Madalas, sa lumang computer shop lang siya naghahalungkat ng kaalaman. Nakikigamit ng libre kapag wala ng tao noong maging kaklose niya na ang may-ari noon. May mga pagkakataon na inaantok siya sa harap ng monitor. Ngunit sa halip na sumuko, inuulit-ulit niya ang pangako sa sarili. Hindi ako babalik sa nakaraan. Hindi ako magiging alipin ulit. Habang ang ibang estudyante ay nagrereklamo sa hirap ng buhay, siya naman ay tahimik na lumalaban sa dilim. Ang gabi ay kaibigan niya. Doon siya nag-aaral, doon siya nananaginip, at doon niya unti-unting tinatahi ang kanyang kinabukasan. Minsan, pag-uwi niya, nadatnan niyang nakaupo si Aling Nena sa harap ng bahay. May hawak na tinapay at gatas. Anak, kumain ka muna. Huwag puro aral. Mabagal siyang naglakad papalapit sa nanay Nena niya. Kita sa kilos niya ang paghihina at pagod. Oh, bakit? Parang may malalim kang iniisip. Tanong ng matanda. Umupo si Elena sa tabi nito. Nay, minsan po naiisip ko, bakit kaya ako ginawang ampon? Bakit hindi ako binigyan ng pamilya ni Lord?
Tahimik si Aling Nena. Pagkatapos ng ilang sandali, marahan itong hinaplos ang buhok ni Elena. Baka kasi gusto niya ikaw mismo ang gumawa ng pamilya mo. Yung hindi base sa dugo, kundi sa kabutihan. Hindi nakasagot si Elena, ngunit sa puso niya may sumilay na liwanag. Lumipas pa ang mga buwan at nagsimula na siyang magplano para sa thesis. Habang binabalangkas ang ideya, naalala niya ang mga estudyanteng madalas niyang nakikita na walang pera para kumain o nauubusan ng pamasahe. Doon pumasok sa isip niya ang isang ideya. Isang mobile app na makakatulong sa mga estudyanteng hirap mag-budget ng allowance. Isinulat niya ito sa maliit na notebook gamit ang ballpen na halos wala ng tinta. Bakit hindi ko tulungan yung mga katulad kong kapos? Bulong niya sa sarili. Hindi pa niya alam kung papaano, pero alam niyang ito na ang simula. Sa gabing yon, habang ang karamihan ay natutulog, si Elena ay nakayuko sa mesa. Pinupunasan ng pawis, nag-aaral kung paano mag-code. Ang liwanag ng kandila ay sumasayaw sa bawat linya ng kanyang mukha. Mga mata na puno ng pagod, ngunit hindi sumusuko. Walang makakaalam na ang dalagang yon, na dati alila ng mga taong walang puso, ngayon ay tahimik na nagtataguyod ng pangarap na magbabago sa kanyang kapalaran. Sa labas ng bintana, malamig ang simoy ng hangin. Hinawakan ni Elena ang rosaryo na lagi sa kanyang bulsa. Bumulong siya sa sarili. Baka nga may plano ka sa akin, Panginoon. At baka ito na yon. At sa gitna ng dilim, sa murang kandila at katahimikan ng gabi, nagsimulang mabuo ang liwanag. Liwanag na magtutulak sa kanya sa tagumpay at liwanag na haharap din sa bagong problema at mga pagsubok. Tahimik ang gabi at tanging tunog ng mga butil ng ulan sa bubong ng karinderya ang maririnig. Sa loob, nakaupo si Elena, nakasandig sa mesa, hawak ang lumang notebook na puno ng sulat kamay ng code, plano at sketch. Ang kandila sa tabi niya ay halos maubos na, ngunit hindi pa rin siya tumitigil. Sa murang liwanag nito, makikita ang mga mata niyang hindi pagod, kundi nag-aalab. Sa bawat pahina, may pangarap. May mga bilog at linya, may mga salita. Daily budget app. Isang simpleng ideya pero para kay Elena, isa itong paanyaya sa mas malaking laban. Laban para sa mga tulad niyang walang-wala, ngunit may mataas na pangarap. Yung app na to, kung magawa ko lang, mahina niyang sabi sa sarili. Makakatulong to sa mga estudyanteng tulad ko para maibsan at hindi na nila maranasan yung gutom at hirap. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit kasabay nito ang kirot ng katotohanan. Wala siyang laptop, wala siyang pambili ng load o ng data, at wala ring oras. Kinabukasan, pagpasok na Elena sa pamantasan, agad niyang nilapitan si Ken, ang tahimik ngunit matalinong kaklase na minsan nang tumulong sa kanya. Ken, gusto kong gumawa ng app para sa mga estudyanteng hirap mag-budget, pero hindi ko pa alam kung paano sisimulan, sabi niya sabay pakita ng notebook. Tiningnan ni Ken ang mga pahina at ngumiti. Simple, pero matalino. Tutulungan kita. Mula noon, gabi-gabi sila na nasa lumang computer shop malapit sa terminal. Wala silang sariling laptop, kaya nakikisabay sa mga estudyanteng nagre-review. Pagpatak ng 10:00, para na sa kanilang lugar. 2 monitor, isang pangarap, at 2 pusong unti-unting nagiging malapit. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Madalas silang pagalitan ng may-ari ng shop at noong minsan nawawala ang files dahil biglang nag-brown out. Sobrang nanlumo noon si Elena. May mga gabing umiiyak si Elena sa pagod, ngunit sa tabi niya, si Ken ang lagi niyang sandigan. Hindi mo kailangan maging perpekto, sabi ni Ken minsan. Ang mahalaga, hindi ka titigil. At hindi nga siya tumigil. Nang matapos ang prototype, halos hindi makapaniwala si Elena. Sa screen, kumikislap ang salitang budget meet. Simple pero parang bahagi ng kaluluwa niya. Alam mo, baka ito na yung sinasabi nila na may utak ang kayang baguhin ng mundo. Ngumiti naman siya. Hindi ko gustong baguhin ng mundo. Gusto ko lang makatulong. Mas lalo kang makakaapekto sa mundo kung ganun. Sagot nito, sabay ngiti.
Tahimik silang napatingin sa isa't isa. May liwanag na hindi galing sa monitor. Ngunit bago pa lumalim ang sandali, tumikhim si Elena. Salamat, Ken. Pero hindi pa tapos ang laban. Tumango ang binata. Tahimik, totoo, at nananatiling sandigan. Pag-uwi niya, gising pa si Aling Nena. Nay, tapos na po namin yung project. Ngumiti ang matanda at hinaplos ang pisngi niya. Alam kong isang araw ay gagamitin mo yung talino mo sa kabutihan. Hindi naman po ako matalino, masipag lang, sagot niya rito. Ngumiti si Aling Nena. Anak, minsan ang sipag ang pinakamatinding talino. Lumipas ang ilang buwan at dumating ang araw ng graduation. Nakatayo si Elena sa entablado, suot ang toga na hiniram sa kaklase. Habang tinatawag ang kanyang pangalan, ramdam niya ang bigat ng lahat ng pinagdaanan. Ang gutom, pagod, takot at luha. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, naroon ang isang bagay na mas matindi. Ang pananalig. Pagkababa niya ng entablado, nakangiting sinalubong siya ni Aling Nena, pati na rin ni Ken. Parehong may dalang bulaklak. Congratulations, Elena! Wika ni Ken. Sa wakas, natupad mo. Ngumiti siya pero mahina ang tinig. Hindi pa tapos kasi ang tunay na laban magsisimula pa lang. Gabing tahimik, nakaupo si Elena sa ilalim ng poste, hawak ang lumang notebook. Sa bagong pahina, isinulat niya, hindi ako pinanganak para magdusa, kundi para baguhin ang sarili kong kapalaran. Sa liwanag ng mga bituin, ngumiti siya ng bahagya. Magsisimula na ang bagong yugto ng kanyang buhay, ang pag-angat ng isang pusong hinding-hindi susuko. Mainit ang araw, ngunit mas mainit ang kaba sa dibdib ni Elena. Hawak niya ang folder na naglalaman ng lahat, ang blueprint, thesis at pangarap na ilang taon niyang ipinaglaban. Ngayon ang araw ng presentation niya para sa mga investor. Tahimik lang si Ken sa tabi, bakas ang pag-aalala. Ready ka na? Tanong nito. Hindi ko alam. Pero wala nang atrasan to. Ang silid ay puno ng mga naka-Amerikana, may ngiting mapanuri. Next presenter, Miss Alana Ignacio, founder of BudgetMate, anunsyo ng sekretarya. Tumayo siya, nanginginig ang kamay habang naririnig ang mga bulungan. Sino yan? Ampun daw yan, sabi nila. Walang apelido, walang koneksyon, sabi pa ng isa. Pinilit niyang umiti. Ipepresenta niya ang app, simple, makatotohanan at mula sa puso. Ngunit matapos magsalita, tahimik ang lahat. Miss Ignacio, sabi ng isa. Maganda ang hangarin mo, pero hindi ito kikita. Sumabat ang isa pa. Totoo ba ang balita na ampun ka lang raw? Tama ba? Tumawa sila sa gitna ng halakhakan, parang may pumutol sa loob ni Elena. Paglabas, tahimik niyang tinanggal ang nitag. Walang luha, hanggang sa makalayo, saka siya napaupo sa bangketa. Hindi nila ako pinakikinggan, Ken, dahil ampun ako? Masisisi ba nila ako kung pwede ko lang sanang piliin ang mga magulang ko? Umupo si Ken sa tabi niya. Hindi mo kailangan patunayan kung sino ka. Patunayan mo lang kung gaano ka katatag. Ang buhay ay isang malaking marathon. Hindi ito karera. Sa mga sumunod na linggo, tila pinagkaisahan siya ng tadhana. Bigla-bigla, nagkaroon ng apoy sa computer shop na pinagtatrabahuhan nila. Kasama ang lahat ng file ng BudgetMate. Bibili pa lang sana siya ng hard drive para makopya ang mga laman nito. Bakit ganito, Ken? Umiiyak niyang tanong. Parang lahat ng pinaghihirapan ko nawawala. Hinawakan siya ni Ken sa balikat. Baka sinusubo ka lang ni Lord. Hindi niya ibinibigay ang pagsubok kung hindi mo kayang pagtagumpayan. Pagod na ako. E di umiyak ka. Pero pagkatapos niyan, tahan at babangon ka pa rin dapat. At ganun nga ang ginawa niya. Noong gabing yon, habang pinupunasan ng luha, tahimik siyang nagpasya. Hindi pa tapos ang laban. Lumipas ang ilang buwan at unti-unti nang binuo ulit ang app mula sa simula. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, nakakatulog siyang nakasubsob sa mesa, habang si Ken ay tahimik na nagbabantay sa kanya. Hindi ka pa rin talaga sumusuko, sabi nito minsan, ngiting may halong paggalang.
Hindi ako nagsimula para lang matakot. At kahit walang maniwala sa akin, alam kong may Diyos na nakakakita sa lahat ng paghihirap at puyat ko. Isang araw, habang naglalakad siya sa kahabaan ng Taft Avenue, bigla siyang tinawag ng isang pamilyar na boses. "Elena!" Paglingon niya, si Sir Alfonso pala, ang dati niyang professor. "Actually, tatawagan pa lang kita, Elena. May mga investors akong kausap sa isang conference. Nabanggit ko ang idea mo dati. Interesado silang marinig to at pwede mo ba akong samahan bukas?" Nanlaki ang mga mata niya. Sir, sigurado po kayo?" Ngumiti ang professor. "Oo, pero this time, huwag kang matakot. Huwag mong ikahiya kung sino ka. Sabihin mo sa kanila, kaya mong magtagumpay. Nagsimula ka sa simula, at heto, magbubunga na yan ng paunti-unti." Kinabukasan sa bagong meeting, ibang Elena ang humarap. Hindi na siya nanginginig, hindi na siya takot. Nagsimula siyang magsalita, hindi sa tono ng isang estudyante, kundi sa boses ng isang babae na marunong lumaban. "Hindi ako anak ng mayaman, hindi ko kilala ang mga magulang ko, pero alam kong may mga kabataang katulad ko, hirap, gutom, pero marunong mangarap. Ang app na ito ay para sa kanila. Kung hindi niyo ako tutulungan, ayos lang. Pero isang araw, nakatitiyak ako makikita niyo rin ang pangalan ko." Tahimik ang silid matapos siyang magsalita. At sa unang pagkakataon, isang lalaki sa dulo ng mesa ang tumango. "I like her spirit," sabi nito. "Let's give her a chance." Paglabas ng gusali, nakatingin si Elena sa langit, hawak ang rosaryo sa bulsa. Hindi pa man niya nakikita ang buong liwanag, ramdam niya na ang init nito. "Salamat, Panginoon, dahil kahit ilang ulit akong binasag ng mundo, tinuruan mo akong buuin ang sarili ko." Sa likod niya, lumapit si Ken. "Alam mo, Elena, hindi ko alam kung saan ka dadalhin ang tapang mo, pero sigurado akong malayo." Ngumiti naman siya. "Basta kasama ko ang Diyos, hindi ko kailangang matakot sa dilim." At habang siya'y naglalakad palayo, marahang umihip ang hangin. Parang bulong ng langit na nagsasabi na hindi pa tapos ang laban, pero panalo ka na sa puso ng may kapal. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, tumayo si Elena sa harap ng entablado, hindi bilang ampon o tagahugas ng pinggan, kundi isang inventor. Nasa harap siya ng daan-daang estudyante, guro at mamamahayag na pumapalakpak habang ipinapakita niya sa malaking screen ang BudgetMate, ang app na ilang taon niyang pinagpuyatan at inayos. Habang ipinapaliwanag niya ang mga function nito, kung paano ito makakatulong sa mga estudyanteng kapos sa pera, hindi niya maiwasang mapangiti. Ito ang bunga ng bawat luha, gutom at dasal na ipinagkait noon ng mundo. At ngayon, narinig niyang may pumapalakpak para sa kanya. Pagkatapos ng event, nilapitan siya ng ilang reporters. Sabay tanong, "Miss Ignacio, totoo po bang orphan kayo nun? Ano po ang inspirasyon ninyo?" Ngumiti siya ng bahagya, pilit pinatatag ang boses. "Oo, ampun po ako. Pero siguro, doon ko rin natutunan na hindi mo kailangan maging mayaman para magkasilbi sa mundo. Nais ko magpasalamat sa mga taong naniwala sa kakayahan ko, silang inspirasyon ko. At sabi nga nila, kailangan ko lang maniwala sa sarili ko na kaya ko, na magagawa ko." Palakpakan, kasabay ng flash ng mga kamera. At sa mga sandaling yon, ramdam niyang unti-unti nang natutupad ang dasal ng batang minsang umiiyak sa dilim. Makalipas pa ang ilang buwan, naging viral ang app. May mga artikulong lumabas. Mula kalsada hanggang CEO, ang kwento ni Elena Ignacio. Nagsimula na siyang maimbitahan sa mga forum, seminars at media interviews. May mga kumpanya ring nagpadala ng alok ng partnership. Sa wakas, natupad na niya ang isa sa pinakamatagal niyang pangarap. Ang mailibre sina Nanay Nena at Ken sa isang disenteng restaurant. Habang kumakain sila, baka sa mukha ni Nanay Nena ang tuwa. "Anak, dati lugaw lang ang kaya natin. Ngayon may steak na." Biro nito, dahilan para matawa silang tatlo. Ngunit sa mata ni Elena, may halong luha ng pasasalamat. "Kung hindi dahil sa inyo, baka sumuko na ako noon." Ngumiti si Ken. "Hindi mo kailangan magpasalamat, Elena.
Ang tagumpay mo, bunga ng sarili mong sipag at tapang. Habang nagkukwentuhan sila, saglit siyang tumayo at tinawagan si Sir Alfonso. Nagpasalamat siya rito dahil naniwala ito sa kanyang kakayahan. Maraming salamat po, sir. Walang anuman, Elena. Kung anuman ang mararating mo magmula ngayon ay bunga ng pagsisikap mo sa buhay. Pagkaputol ng tawag, napangiti siya. Habang nakatingin sa dalawang kasama, naisip ni Elena na sa wakas, nagbubunga rin pala ang bawat gabi ng luha at dasal. Bukod dito, kaliwat kanan pa ang biyayang dumarating kay Elena bago niya makilala ang isang pangalang magpapabago ng takbo ng kanyang buhay. Si Edward Salcedo. Isang gabi sa isang business conference sa Makati, nakilala niya si Edward. Matangkad, maginoo, may mga matang sanay tumitig ng diretsyo at may ngitig marunong kumuha ng tiwala. Miss Ignacio, bati nito sabay abot ng kamay. Edward Salcedo, CEO ng Saltec Innovations. Narinig ko ang kwento mo. At honestly, I'm impressed. Bahagyang napangiti si Elena. Salamat, pero wala naman akong espesyal na ginawa. Nagtrabaho lang. Hindi lahat ng tao may tapang at paniniwala kagaya mo. I want to help you scale your up internationally. Let's work together. At sa sandaling yon, nagbukas na naman ang pinto ng tadhana, pinto ng tagumpay. Na-excite si Elena noong marinig niya ang salitang internationally. Agad niyang naisip na sana ay magtuloy-tuloy na ito. Lumipas ang mga linggo, naging magka-partner sila sa negosyo. Sa umpisa, puro trabaho. Ngunit habang tumatagal, naging personal na ang usapan. Madalas silang mag-dinner pagkatapos ng meeting, nagkakatuwaan, nagtatawanan. Si Edward ay marunong magsalita at marunong ding makinig. Unang beses naramdaman ni Elena na may lalaking tinatrato siya na parang pantay, hindi kinakaawaan o bilang charity case. Doon unti-unting na-develop ang damdamin nila para sa isa't isa. May kung anong aura si Edward na agad umakit sa kanya. Hindi lang sa itsura, kundi sa paraan ng pananalita, sa kumpiyansa, at sa mga matang tila laging may alam na lihim. Sa bawat titig nito, parang may hatak na hindi niya maipaliwanag. Isang tahimik na karisma na unti-unting bumubura sa mga pader na itinayo niya sa paligid ng puso. Minsan, habang nasa veranda ng opisina, tinanong siya ni Edward. Naalala mo pa ba kung ano ang unang dasal mo nun? Ngumiti si Elena. Oo, hiningi ko kay Lord na sana maramdaman ko namang may nagmamahal sa akin. Tingin mo, sinagot na niya? Tanong ni Edward sabay abot sa kanyang kamay. Hindi siya nakapagsalita. Pero sa katahimikan ng gabing yon, ramdam niya ang init ng palad ng lalaking tila ipinadala ng langit. Mabilis na lumipas ang mga buwan, mas naging malapit sila. Ang mga staff ng kumpanya ay madalas nagbiro. Miss Ignacio, parang bagay kay ni Sir Edward ah. Ngumingiti lang siya pero sa puso niya may bahagyang pag-asa. Baka ito na nga ang simula ng panibagong yugto. Yung hindi lang tagumpay sa negosyo, kundi pati na rin sa pag-ibig. Hanggang isang gabi, habang naglalakad silang dalawa sa tabi ng ilog Pasig, sinabi ni Edward, Elena, alam mo ba, gusto kitang makasama sa mga plano ko. Hindi lang sa trabaho. Napahinto siya. Anong ibig mong sabihin? Gusto kitang maging partner sa buhay. Naghari ang katahimikan. Ang ilaw ng mga poste ay sumayaw sa tubig at sa mga mata ni Elena, nakita niya ang lalaking tila sagot sa lahat ng panalangin. Edward, mahina niyang wika, halos pabulong. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Ngumiti ang lalaki. Marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Sa akin, ikaw lang ang kailangan. Sagot ni Edward bago siya iyakapin ng mahigpit. At sa gabing yon, buong akala ni Elena, natagpuan niya na ang tahanang matagal niya nang hinahanap. Ngunit gaya ng lahat ng magagandang bagay, may katapusan din ng ilusyon. Isang umaga, pagising niya, nagulat siya sa tawag ni Ken. Elena, kailangan mong pumunta rito sa opisina. May problema. Agad siyang tumakbo. Pagdating niya sa building, sinalubong siya ng mga empleyado. Nag-aalalang nagbubulungan.
Bakit? Itinuro nila ang malaking screen sa lobby. At doon lumabas ang headline sa business news. Saltec naglunsad ng bagong app na pareho ng BudgetMate, pero international. CEO Edward Salcedo inanunsyo ang sariling proyekto. Parang huminto ang mundo. Binasa niyang detalye, parehong-pareho ng sa kanya. Maging ang disenyo, ang features, ang pangalan. Ngunit wala ang pangalan ni Elena sa kahit isang linya. Lahat ng credits ay kay Edward. Dali-dali niyang tinawagan ng lalaki. Edward, ano to? Bakit pareho sa app ko? Ngunit ang sagot sa kabilang linya ay malamig. Elena, business is business. Pinirmahan mo ang partnership contract, remember? You gave me access to everything. Pero hindi ganito ang usapan natin. Nagbago ang plano. Hindi mo ba binasa ang nakasad sa kontrata? Huwag kang masyadong emotional. Trabaho lang to. At bago pa siya makasagot, ibinaba nito ang tawag. Hindi lang paggawa ng kaparehong app, may kumakalat din na balita na peke ang istorya ni Elena at matagal nang dinedevelop ni Edward ang BudgetMate app at ginaya lang niya ito. Ilang araw siyang hindi makakain. Hindi rin siya makatulog dahil sa labis na panlulumo. Binura ng media ang pangalan niya, pinalitan ng imahe ni Edward. Ang mga dating papuri ngayon ay pangungutya. Sa loob ng opisina, binasag niya ang basong hawak. Bakit, Lord? Sigaw niya, luha ang nakaluhod. Bakit kailangan ganito palagi? Pag-ibig, pagtitiwala, lahat binigay ko na. Ngunit walang tugon. Nang gabing yon, dumating si Ken, hawak ang ilang dokumento. Elena, may paraan. Pwede nating ipaglaban to. May mga file kang hindi niya na-delete. Nakuha ko sa backup server. Ngunit napailing siya. Ken, wala na. Naubos na ako. Nawalan ako ng kumpanya, pangalan, at pag-asa. Huwag mong sabihin yon. Hindi mo kailangan maging buo para lumaban. Minsan kahit basag ka, doon mo mas makikilala ang sarili mo. Lumipas ang ilang linggo, tahimik si Elena. Halos hindi lumabas ng bahay. Minsan, tinitingnan lang niya ang lumang rosaryo sa mesa. Ngunit sa sumunod na umaga, nang marinig niya ang balita na ipinagyayabang ni Edward sa TV ang app na siya mismo ang gumawa, may umigting sa puso niya. Hindi galit, kundi dignidad. Tumayo siya, marahang pinunasan ng luha. Hindi ko nahahayaan na ulitin nila yung ginawa nila sa akin noon. Hindi ako babalik sa pagiging tahimik. Ngayon, ako naman ang lalaban. At sa gabing yon, sa ilalim ng malamig na hangin, nagsimula siyang maghanda. Hindi upang gumanti, kundi upang ituwid ang maling ibinato sa kanya ng mundo. Ang dalagang minsang inalipusta, minsang niloko ng mundo ay muling titindig, hindi bilang biktima, kundi bilang mandirigmang handang ipaglaban ang sarili niyang pangalan. Mula sa araw na yon, hindi na natulog si Elena ng mahimbing. Ang dating tahimik na gabi, napalitan ng walang katapusang pag-aalala. Mga imahe ng pagtataksil ni Edward, mga boses ng taong minsang naniwala sa kanya, ngayon ay nagtatawanan at nagdududa. Ang dating init ng pagmamahal ay napalitan ng lamig ng pag-iisa. Sa loob ng kanyang maliit na apartment, puro mga papel at lumang hard drive ang nakakalat sa sahig. May mga baso ng kape, mga luha sa pisngi, mga mata niyang namumugto, ngunit sa gitna ng pagkawasak, may apoy na unti-unting nag-aalab muli. Hindi ko hahayaang mawala lahat ng pinagpaguran ko, mahina niyang sabi sa sarili. Kinuha niya ang mga lumang file na naiwan ni Ken, mga kopya ng codes, mga screenshots ng original drafts. Mula sa mga basurang yon, muling binuhay ni Elena ang ebidensya ng katotohanan. Kinabukasan, pumunta siya ng opisina ni Atty. Sanchez, isang kilalang abogado sa larangan ng corporate theft. Tahimik niyang inilapag sa mesa ang folder. Gusto kong ipaglaban ang karapatan ko. Ninakaw nilang ideya ko, ang pangalan ko, at pati ang tiwala ko sa sarili. Tahimik lang ang abogado, matamang nakikinig. May matibay ka bang patunay? Inisa-isa niya ang mga dokumento. Lahat ng to, galing sa laptop ko. Meron din akong witness. Tumango si Atty. Sanchez. Kung totoo ang lahat ng to, may laban tayo. Pero magiging madugo, ihanda mo ang loob mo. Ngumiti siya ng mahina, ngunit buo. Matagal na akong sugatan.
Sanay na ako sa laban. Habang abala ang mga abogado sa kaso, patuloy naman ang pag-ikot ng pangalan ni Edward sa media. Nakangiti sa TV, sa radyo, at sa social media, may caption na "The Brilliant Mind Behind Budgetmate." Sa bawat panayam, inuulit nito, "Ang app na to ay bunga ng aking dedikasyon." At sa bawat salitang yon, parang pinipilas ang puso ni Elena. Tahimik lang siya, walang post, walang paliwanag, tanging panalangin. Isang gabi sa simbahan, mahina siyang nagdasal. "Panginoon, kung kalooban mong lumaban ako, bigyan mo ako ng lakas." At sa katahimikan, tila may bulong na sagot. "Hindi kita binigyan ng katalinuhan para lang umiyak. Gawin mo ang dapat mong gawin." Mula noon, lumakas ang loob niya. Ngunit habang umuusad ang kaso, isa-isang tumalikod ang mga investor. Tanging si Ken ang nanatili. "Elena, kahit mawala ang lahat, may natira pa rin. Ang tapang at puso mo. Sana sa dulo, hindi lang ako ang manalo, kundi lahat ng tulad ko." Nakangiti niyang sambit. Dumating ang unang pagdinig, tahimik ang korte. Sa harap, si Edward nakangiti, kasama ang mga mamahaling abogado. Sa kabilang panig, si Elena, payak ang damit, ngunit matatagang tindig. "Miss Ignacio, handa ka bang magpatotoo?" Tumayo naman siya. "Opo, Your Honor." At sa unang pagkakataon, lakas ang narinig sa boses niya. Isinalaysay niya ang lahat, ang mga gabing walang tulog, ang panlilinlang ni Edward. Ipinakita niya ang mga ebidensya at testimonya ni Ken hanggang sa unti-unting bumigat ang mukha ni Edward at hindi na makatingin. Ngunit lumaban pa rin ito sa media. "Sinungaling yan! Gusto lang yan magpaawa." Sumagot naman si Elena. "Hindi ako lalaban gamit ang salita, kundi ng katotohanan hanggang sa makamit ang hustisya." Habang lumalalim ang kaso, dumating ang isa pang dagok. Pumanaw si Aling Nena sa stroke. Parang binagsakan ng langit si Elena sa balita. Ang babaeng kumupkup sa kanya, ang unang nagpakita ng kabutihan, ay wala na. Sa burol, nakaupo siya sa tabi ng kabaong, hawak ang rosaryo. "Nay, ikaw ang unang naniwala sa akin. Ngayon ako naman ang lalaban para sa lahat ng kabutihang itinuro mo." Mula noon, naging mas matindi pa ang determinasyon niya. Ginugol niya ang araw sa korte at ang gabi sa muling pagbuo ng sarili niyang kumpanya. Walang pahinga, walang luha, patuloy sa pagsabak sa laban. Ilang buwan ang lumipas at sa wakas ay dumating ang araw ng hatol. Tahimik ang lahat habang binabasa ng hukom ang desisyon. Ang korte ay nagkakaisang naniwala na si Miss Elena Ignacio ang tunay na may akda at nagdisenyo ng nasabing aplikasyon. Ipinag-uutos ang pagbabalik ng intellectual rights at kabayaran ng moral damages. Napahawak si Elena sa dibdib. Hindi siya makapaniwala. Habang ang lahat ay pumapalakpak, siya ay nakayuko, luha ang nakangiti. Si Edward nakatayo sa gilid, nakayuko rin. Natalo at ngayon ay nahaharap sa kasong pandaraya. Sa labas ng korte, sinalubong siya ng mga reporter. "Miss Ignacio, anong pakiramdam na nakamit niyo po ang hustisya?" Ngumiti siya pero banayad lang ang boses. "Nakamit natin ang hustisya ngayon," sabi ni Elena habang nakataas pa ang kamay sa kamera. Pag-uwi niya sa gabi, binuksan niya ang lumang drawer ni Aling Nena. Doon niya nakita ang sulat ng matanda. May petsang ilang linggo bago ito pumanaw. "Anak, kapag dumating ang araw na gusto mong sumuko, tandaan mong binuhay ka ng Diyos, hindi lang para mabuhay kundi para magbigay ng liwanag." Ilang minuto siyang humagulgol pero pinilit din niyang pinawi ang luha, sabay bulong. "Salamat, Nay. Sa susunod na laban, hindi na ako matatakot." At sa gabing yon, sa gitna ng mga ilaw ng lungsod, tumingala siya sa langit. Ang dating ampon na inalila, ngayon ay nakikipaglaban, isa sa pinakamalaking tao sa bansa at nanalo. Ngunit higit pa sa tagumpay, napatunayan niyang kahit anong panlilinlang ng tao, hindi kailanman matatalo ang pananalig sa totoo. Tahimik ang umaga, ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng bagong opisina ni Elena. Kahapon lang ay natapos ang kaso laban kay Edward. Ngunit sa halip na galak, kakaibang bigat ang bumabalot sa kanyang dibdib. Habang nakatingin sa mga dokumentong nakapatong sa mesa,
Hindi niya maiwasang mapaisip. Kahit nanalo ako, bakit parang may kulang? Tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Elena, ako ito, si Linda. Pwede ba kitang makausap? Gusto kong humingi ng tawad. Parang biglang huminto ang oras. Ang pangalang yon, Linda, ang ugat ng kanyang unang malalim na sugat, ang boses ng impyerno ng kanyang kabataan. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng mga alaala. Ngunit kasabay ng takot, may kumurot na awa. Hindi niya alam kung bakit, pero sa halip na galit, may dinig sa loob niya na nagsasabing, harapin mo, baka oras na para tapusin ang lahat. Kinabukasan, nagpunta siya sa lumang bahay kung saan siya lumaki. Nagulat ang lahat nang muling bumalik si Elena sa kanilang bayan. Ang dating batang ampon na inalila at nilait, ngayon bumaba mula sa sasakyang may tatak ng sariling kumpanya. Payak pa rin ang ngiti, ngunit kapansin-pansin ang kumpiyansa at dangal sa kanyang tindig. Ang mga taong minsang tumalikod sa kanya ay napayuko, habang si Elena ay ngumiti lamang at walang galit, walang yabang. Ang dating bahay ni Linda at Rodel, ngayon ay barong-barong na lang, wasak ang bubong, sira ang mga pader. Sa labas, may matandang babae na nakaupo sa bangko, payat, marungis at tila kalhati na lang ang buhay. Si Linda. Paglapit ni Elena, napatingala ang matanda. Elena? Hindi agad siya nakapagsalita. Ang babaeng dati kinatatakutan niya, ngayon parang isang aninong nalimot ng panahon. Bakit mo ako pinatawag? Mahina ang tinig ni Linda at nanginginig. Gusto ko lang humingi ng tawad. Naramdaman kong hindi na ako magtatagal at wala na akong ibang mapuntahan. Naghari ang katahimikan. Ang mga salitang yon ay parang hangin na mabigat sa dibdib. Naalala mo ba kung paano mo ako pinalo nun? Tanong ni Elena, pilit pinapanatili ang boses. Kung paano mo ako ginutom, paano mo akong sinabihang walang kwenta. Tumulo ang luha ni Linda. Nanginginig ang mga kamay. Naalala ko lahat at araw-araw kong pinagsisisihan. Hindi ko alam kung ano ang sumapi sa akin nun. Galit ako sa buhay at ikaw ang napagbalingan ko. Ngayon, ako ito, walang-wala. Wala si Rodel. Wala akong anak at wala akong tirahan. Ang natira lang ay hiya at pagsisisi. Hindi agad nakapagsalita si Elena. Tumingin siya sa paligid, sa bahay na wasak, sa bakurang puno ng kalat, sa babaeng minsang naging dahilan ng kanyang impyernong buhay. Ang dati niyang kinatatakutan, ngayon tila isang larawan ng pagkatalo. Alam mo, matagal kong pinangarap ang araw na to, na makita kitang bumagsak, na marinig kong nagsusumamo ka ng tawad sa akin. Pero ngayon nandito na ako, hindi ako masaya. Niyuko niya ang ulo, tumulo rin ang luha. Dahil kahit anong ganti, hindi na maibabalik ang pagkabata ko. Lumapit siya kay Linda, dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Mainit, nanginginig, parang humihingi ng tulong. Linda, pinatawad na kita. Nagulat ang matanda. Pero bakit? Ang dami kong kasalanan sa'yo. Dahil kung patuloy kong dadalhin yung galit, ako rin naman ang masasaktan. Hindi ko kailangan ng galit at puot para gumaling. Ang kailangan ko ay kapayapaan. Umiyak si Linda pero napayuko sa hiya. Hindi ko alam kung paano ko makakabawi. Ngumiti si Elena, may luha sa mga mata. Wala kang kailangan gawin, pero kung may natutunan ako sa lahat ng pinagdaanan ko, eto yon, ang mga sugat ay hindi sumpa, kundi paalala kung saan ka unang natutong lumaban. Pagkatapos ng pag-uusap nila, tumulong si Elena kay Linda na muling makabangon kahit kaunti. Inilipat niya ito sa maliit na bahay sa probinsya, binigyan ng gamot at kaunting puhunan. Maraming nagtaka, bakit niya tinulungan ang taong sumira sa kanya? Ngunit ang sagot niya ay simple lang. Hindi ko siya tinulungan dahil karapat-dapat siya. Tinulungan ko siya dahil ako gusto kong manatiling mabuting tao. Isang linggo matapos noon, nakatanggap siya ng sulat mula sa ospital. Pumanaw si Linda habang natutulog. Walang nag-claim ng katawan kaya siya lang ang pinangalan ng contact person. Habang nakatayo sa harap ng kabaong,
Tahimik siyang nagdasal para sa yumao. Pagkalabas ng sementeryo, sinalubong siya ni Ken na may hawak na payong. Tahimik lang ito sa tabi, sabay tanong. Ayos ka lang ba? Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung ayos lang ako, pero magaan na. Sabi ko naman sa'yo minsan ang pinakamahirap na laban ay yung pagbitaw. Napatingin siya sa langit kung saan ang araw ay unti-unting lumulubog sa ulap. Ken, sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, wala nang galit sa puso ko. Sa gabing yon, nakaupo siya sa tabi ng bintana ng kanyang opisina, hawak ang lumang rosaryo. Sa mga ilaw ng lungsod, nakikita niya ang sarili sa salamin. Hindi na ang batang ampon na umiiyak, hindi na ang dalagang pinagtaksilan, kundi ang babaeng natutong magpatawad ng walang hinihinging ganti o kapalit. Ngayon, alam niya na kung ano ang tunay na hustisya. Hindi ito ang pagkatalo ni Edward, hindi ito ang pagpanaw ni Linda, kundi ang kakayahang magmahal kahit ilang beses kang sinaktan ng mundo. Sa huling bahagi ng gabi, naglakad siya sa terrace, tumingin sa langit at pabulong na nagsabi, "Salamat Panginoon, dahil sa lahat ng sakit, natutunan kong ang tunay na tagumpay ay kapatawaran." Tahimik ang umaga sa bagong opisina ni Elena. Ang kumpanyang binuo ni Elena matapos makuha muli ang karapatan sa budgetmate. Ang mga dingding ay kulay puti, may halong liwanag ng araw na dumadaan sa salamin at sa gitna ng lahat, si Elena mismo, nakatayo, nakatingin sa lungsod na minsang naging saksi sa kanyang pagkawasak. Pumasok si Ken, bitbit ang ilang dokumento. Lahat ay nasa ayos na. Yung foundation approved na ng DSWD. Ilalagay daw ang pangalan mo. Maganda raw pakinggan kapag nilagay sa project title. Napangiti si Elena, marahang sumagot. Hindi na kailangan ilagay ang pangalan ko, Ken. Hindi ako nagtayo nito para sa sarili ko. Gusto ko lang kapag may batang ampon o iniwan, alam niyang may lugar na handang umalalay. Kaya nga ikaw ang inspirasyon nila, Elena. Habang nagsasalita siya, tinitingnan ni Ken ang babae sa harap niya. Ang babaeng dating halos hindi makatingin sa salamin, ngayon ay puno ng tapang at liwanag. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may lihim na matagal na niyang gustong sabihin. At ngayon, tapos na ang lahat ng unos, marahil ay panahon na. Alam mo, simula ni Ken habang pinupunasan ang eyeglasses. Sa lahat ng nakita kong laban mo, isang bagay lang ang hindi mo napansin. Nagtaka si Elena. Ano yon? Hindi mo kailanman napansin na habang lumalaban ka, may isa ring taong lumalaban para sa'yo. Para sa akin? Sino naman yon? Tumingin si Ken sa kanya, diretso sa mata. Ako. Nanahimik ang silid. Tila pati ang ingay ng lungsod ay biglang tumigil para pakinggan ang dalawang puso na matagal nang nagtatagpo sa pagitan ng mga salita. Ken, hindi ko alam kong hindi ito ang tamang panahon nun. Nung wala ka pa sa ayos, nung galit ka pa sa mundo, nung sugatan ka pa. Pero ngayon, Elena, ibang tao ka na. At matagal na kitang iniibig. Hindi dahil CEO ka, hindi dahil matagumpay ka na, kundi dahil sa lahat ng hirap na natili kang mabuting tao. Hindi nakasagot si Elena. Bumalik sa kanya ang lahat ng alaala. Ang mga gabing tinutulungan siya ni Ken mag-code, mga araw na tahimik itong nag-aabot ng kape, at mga pagkakataong nandun ito kahit wala nang natira sa kanya. Ngayon lang niya napagtanto, hindi kailanman nawala si Ken. Siya lang ang hindi pumapansin. Tahimik siyang lumapit, sabay sabi ng mahina. Alam mo, Ken, sa dami nang nawala sa akin, hindi ko na inasahan na may darating pa. Pero ngayon, habang nandito ka, parang ang lahat ng bigat ay biglang gumaan. Ngumiti siya at sa unang pagkakataon, may luha ng saya sa kanyang mga mata. Kung matagal mo na akong mahal, baka panahon na rin siguro para matutunan kong mahalin ang taong hindi kailanman umalis. Hindi nagsalita si Ken. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ni Elena. At sa pagitan ng katahimikan, may isang simpleng yakap na bumuo ng lahat ng basag na piraso ng kanilang nakaraan. Hindi ito matinding halik o dramatikong pag-amin. Isang yakap lang na totoo, payapa at buo. Ilang linggong lumipas, nagsimula ng operasyon ng Elena Foundation for Children.
Sa unang araw ng pagbubukas, dinagsa ito ng mga batang ampon, mga inabusong kabataan at mga inang naiwan ng mga asawa. Si Elena mismo ang nag-abot ng unang pagkain sa bata. "Anong pangalan mo?" tanong niya rito. "Maris po," sagot ng bata, nakangiti at may rosaryong nakasukbit sa leeg. "Alam mo ba, Maris, minsan din akong katulad mo, pero tandaan mo, hindi ka kailanman nag-iisa." Sa isang tabi, tahimik na pinagmamasdan siya ni Ken, may ngiti sa labi at kapayapaan sa mga mata. Gabi na nang matapos ang programa. "Hindi ko akalain na darating yung araw na wala na akong galit kahit kanino. Nung bata pa ako, akala ko pagganti ang sagot sa sakit. Pero mali pala. Ang tunay na ganti ay yung mabuhay ka ng masaya at may dangal." "At ngayon, ginagawa mo na yun," tumatango na sabi ni Ken. Ang hangin ay malamig at ang gabi ay nananatiling payapa. "Ken, salamat ha." Saan?" "Sa hindi mo pag-iwan sa akin sa panahong wala akong kakampi. Ikaw lang ang nanatili." "Hindi mo kailangan magpasalamat. Kasi bawat laban mo, natututo rin akong lumaban." Nagkatinginan silang dalawa. Walang salita. Tanging mga mata ang nagkukwento. At sa gitna ng katahimikan, marahang pinisil ni Elena ang kamay ni Ken. Hindi na niya kailangang sabihin pa. Dahil sa wakas, natutunan na rin niyang tumanggap ng pag-ibig, hindi para punan ng kakulangan, kundi bilang biyaya ng katahimikan. Makalipas ang 2 taon, ikinasal sina Elena at Ken sa isang simpleng seremonya na dinaluhan ng mga tao na naging bahagi ng kanilang pagbangon. Walang engrandeng kasal ngunit puno ng tawa, luha at pag-ibig. Hindi naglaon, biniyayaan sila ng isang anak na pinangalanan nilang Athena, isang batang babae na may ngiti ni Ken at mga mata ni Elena. Habang pinagmamasdan niya ito, naisip ni Elena kung gaano kalayo na ang kanyang narating. Ang dating ampon at inalila, ngayon ay tahanan, pamilya at may kapayapaang matagal niyang hinintay. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o taas ng narating, kundi sa tapang na bumangon kahit ilang beses nang nadapa. Ang pagpapatawad at kabutihan ay mas mabigat kesa sa paghihigante at ang tiwala sa sarili ang susi para magtagumpay. Sapagkat sa huli, ang taong marunong magmahal kahit nasaktan ay siyang tunay na nagwawagi. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.